Okay, hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. Pa-support naman po ng ating channel. Pengi naman po dyan ng like and hype and subscribe na rin po kayo sa ating channel. May enlight po kayo. And thank you rin po sa mga nag-share ng ating video. Sa mga nag-hype and like. Ayan, so update sa iyong love life. So titingnan, kahit ano pa po ang sign mo, no? If this message come to you, if this video come to you, para sa iyo ito, no? Kumbaga may message kang makikita rito para magkaroon ka ng kaliwanagan. Okay, so titingnan natin ang feelings ng persons mo sa'yo at ang kanyang action, kung namimiss ka ba niya, titingnan natin. At any message kung ano ang paparating din sa'yo. So tingnan nga muna natin. Okay, so ano ang paparating sa'yo muna na? Paano ang paparating sa'yo at kung sino ang nag-iisip sa'yo. Okay, Spirit God, what is coming para kay balasahin ko lang po, no? Kasi kaka-cleanse ko lang. Na po ang paparating sa ating collective. Ito po ang paparating sa ating collectives. Ang paparating sa ating collective, unrequited love. There's not enough attractions or chemistry to keep this relationship going. Some of you din, maybe siguro ang persons yung hindi talaga para kayo. No? Kaya din siguro kayo naghiwalay. At saka one of the main reasons is the religious love. Pero somebody naman na gusto kang pakasalan, no? Ayan, worth waiting daw ang sa pagtagal sa pagkakaintay mo nak, no? Worth waiting daw dahil may wedding na mangyayari. So siguro it meant to happen din dito kung bakit may unrequited love din. Kaya din kayo pinaghiwalay para siguro i-align ka sa talagang persons mo. So some of you it happens for a reason. So titingnan natin kung anong feelings po ng persons ng ating collective ngayon. Six of Pentacles, King of Swords, Seven of Swords in reverse, Fool, and then the Knight of Pentacles. So, ang feelings ng persons mo rito na, kung makikita mo, parang, ang feelings niya is parang may mix of extreme dito, no? Merong, sabihin natin, napakatinding pakiramdam sa'yo. Dahil dito sa Knight of Pentacles, nagpapakita ng napaka-deep, simmering loyalty sa'yo. Where persons actually feels na there's a sense of parang may katungkulan siya na dapat gampanan sa'yo, no? Gusto niyang mag-build ng strong foundations din na give and take energy ang gusto niya, no? Kung makikita mo, there's a fool also here na nagsasabi ng bagong simula. Very strong urge to, very excited na mag-jump siya dito sa cliff na yan, hindi niya nakikita, no? To sail towards you, no? Kahit ano pang sabihin ng tao, kahit ano pang mga trials ninyo, no? Parang haharapin niya na is excited dahil kasama ka niya. Maski sabihin natin, maski walang plano-plano rin, parang gusto niyang makasama ka dito sa Fool. Mag-start kayo ng new beginning. Parang tingin niya that is excitement, that is adventure. No? And kung makikita mo, you have the Six of Pentacles dito. Ito yung binabalanse niya ang desire niya. At parang sabihin din natin dito, he's being wise right now. Pero itong Knight of Pentacles at saka the Fool dito, no? Kahit ano pang mangyari, tatalon siya rito sa clip na to. Dahil alam niyang meron kayong connection at gusto niya ng brand new beginning sa'yo, brand new adventure, no? Kahit sabihin natin na may history na kayo, kahit sabihin makailang beses na kayo, he's balancing yung pinakagusto niya na maging matibay, no? Kasama ang kanyang excitement sa new beginning ninyo. Andito rin ang Seven of Swords in reverse. Ito yung pivotal card sa kanyang feelings, no? Sa nakaraan, meron siguro mga nagpipigil sa kanya,
no, or mga sneaking energy or walang lack of transparency dahil dito sa Seven of Swords reverse. Ito rin yung sinasabi natin na pagod na siya sa mga laro, no, kung bakit naka-reverse. So, ang feeling niya, sabihin natin, may feel siya na very strong urge na maging hanat sa'yo. Talagang tinutulak siya na maging totoo siya sa'yo. Kumbaga, yung maskara niya, natatanggal na, no? Hindi na siya nagsisinungaling. And kailangan niyang, nararamdaman niya na maging malinis siya dapat paghaharapin ka, maging malinis ang kanyang intentions para harapin ka niya. So, kung makikita mo ang King of Swords dito, ito yung sabihin natin pinakamagandang indicator na kasama ng Six of Pentacles dito, no? So, despite sa mga fool at ang kanyang nararamdaman, ang kanyang intensyon, na-filter na, no? Ibig sabihin, nalinis na. And then, very logical lens right now, no? Ang King of Swords kasi dito, nagsasabi na he's trying to be objective sa'yo. Hindi lang panay emotions din ang ipaparamdam niya sa'yo. Pero, instead sa parang tinitignan niya ang connections ninyo ng napakalinaw na meron kayong pwedeng maging future. Nararamdaman din niya na para mag-workout ang inyong relationship, there must be a clear communications. Nababalyo niya ang communications ngayon, dapat katotohanan, no, at may shared values kayong dalawa. Yan ang gagawin niyang action siguro, no, na maging King of Swords when it comes dealing. Ayaw niyang patulugin ng away, no? Pag-uusapan niyo talaga, parang ganon. So, ang goal dito naman, sabihin natin, reciprocity dito is ang Six of Pentacles, which is napakamagandang indicator ng equal give and take dito. So, nararamdaman niya yung desire niya maging generous sa kanyang time at energy sa'yo. At gusto niyang i-balance ang dynamic, whether neither or sabihin natin, kung nararamdaman mo na ikaw na lang ang kumikilos sa relationship ngayon, ngayon makikipag-share siya, no? Hahati siya sa trabaho ninyo sa inyong relationship. At dito rin, binavalue niya ang harmony at ang fairness, no? Na binibigay mo sa kanya. So, kung makikita mo rito, ang feelings niya are very transitioning sa place ng nang sabihin ng hindi sigurado or playing it cool, pero ngayon ito yung very serious at sa kanyang intentional space, no? Nakikita kanya na with high respect and may genuine desire na mag-build ng stable and mutual beneficial relationship din sa inyo because the Knight of Pentacles, kahit matagal, slow but surely ang move, no? Okay lang yan. So, ready siya na mag-take a flip of faith sa'yo. Pero ang intentions niya is gagawin niya yan na bukas ang kanyang mata, na walang halong pagsisinungaling, no? At least naka-reverse na ang Seven of Swords. Tignan natin. Namimiss ka kaya ng persons? Namimiss kaya siya ng persons? Let's see nga. Queen of Swords, Two of Cups, Wheel of Fortune. Wow, this is nice. Page of Swords, nag-i-spy siya sa'yo. Four of Cups. Itong Four of Cups para ding sabihin natin abandonment o sabihin natin missed opportunity. No? So, I could see here, ang persons na to na miss ka eh. Kasi andito ang Four of Cups at saka ang Page of Swords na bakit ba namimiss ang nasabi ko? Sige, namimiss ka ba niya? Sige, let's see. Ito yung energy ng ship sa state ng parang pang hesitation. Sa isang napaka malinaw na tangkang gusto niyang mag-move towards sa'yo because the Queen of Swords. So, kumbaga dito rin, binibreak niya, Four of Cups at saka Page of Swords dito. Ngayon, parang this is a sense him na being stuck siya sa head. Or perhaps appearing indifferent. The Four of Cups kasi ito yung has been contemplating eh. So,
So, ang options niya rito or feeling a bit emotionally withdrawn siya, medyo nabobored siya, medyo parang feeling niya not open, hindi siya open sa mga anumang alok, 'no, sa page Four of Cups. Pero ang act niya as a catalyst ay ang Page of Swords. So, he is currently spying or nagga-gathered siya ng information, 'no, para sa kanyang next action. 'No, ito yung start ng kanyang mental curiosity sa'yo. Ayan, pinagtatatanong ka sa mga kaibigan, ayan, nag-aano siya, 'no, nagpupunta siya sa mga place na pinupuntahan niyo, 'no? Ayan yung nag-i-spy siya sa social media mo, 'no? O yung basta marami siyang pinagtatanong at talagang spying siya. So, ang next actions niya rito, parang isang mental curiosity kasi dito sa Page of Swords, nagre-research siya about you, maliwanag. Maaring talagang malay mo, tinitingnan ka lang niya. Halimbawa, nasa tindahan ka, sisilip-silipin kang gano'n, 'no? Kung kapitbahay mo lang 'yan. And which is good thing dahil may Wheel of Fortune dito. Ito yung Wheel of Fortune, ito yung pinaka-center, 'no? Nag-i-indicate ng change ng status quo is imminent dito. Hindi kayo naka-stagnant dito, 'no? Itong card na 'to, this is a fated one. This is a Wheel of Fortune, positive outcome will come. There's a lot of positive changes na mangyayari sa inyong relationship, 'no? So, ito rin sinasabi na there's a sudden na pagbabago sa circumstance ng force na stop overthinking din 'to actually, 'no? Ang stalemate, kumbaga yung stalemate mo na Four of Cups, kailangan mai-stop din, 'no? Ang pagiging boredom mo mai-stop din. Or sabihin natin miss opportunity, mag-i-stop din because the wheel of fortune is keep on turning, 'no? At kung makikita mo andito ang Two of Cups, this is the most significant actions card sa spread. Ang Two of Cups actually, sabihin natin, nagre-represent ng direct proposal. Pwedeng nagpaplano siyang mag-propose sa'yo. Or sabihin natin, this person might ask a date to you, gusto kanyang i-date, at magkaroon ng heartfelt conversations. May purpose dito, no? Ang action niya, parang nakikita natin, magre-reach out siya sa'yo ng one-on-one meeting para ma-reset ang connections ninyong lahat because of the Fool dito, no? So, ang kanyang intentions dito, it's about seeking balance, no? He's about seeking balance at sabihin natin, at makita ang pinaka-mutual spark kung andiyan pa rin ba ang spark ninyong dalawa. No? Pero i-invite ka niya bago sa mga final decision nyo. Ang final boundary na nakita mo dito, ito yung presence ng Queen of Swords. No? At the end, sinasuggest nito na papunta ang persons mo sa'yo na may alok na Two of Cups. Ibig sabihin, he is doing it a lot of logic, perhaps a bit caution. Ginagawa niya ito ng konting logic at may pag-iingat din, no? Hindi siya basta babalik sa'yo ng magulong energy, no? Kasi gusto niya, he wants to clear at saka honest conversation sa'yo. Kung dati lagi siyang lasing, siguro pumunta sa'yo. Ngayon, hindi. Malinawanag sa niya, sa intentions niya na gusto niyang ayusin ang inyong relationship. Hindi yung magulong salitaan lang. Ito yung honest conversation. Baka i-expect din niya na maging direct ka rin sa kanya. Or sabihin natin, hinahanda niya rin ang sarili niya na magsabi ng katotohanan na hindi rin maano ang kanyang ego. So, ang summary ng next step niya rito, continuous siya mag-observe sa'yo sa malayo because the Page of Swords dito. At ang sudden outreach niya rito, parang may sudden shift sa timing ng Wheel of Fortune. Parang that will lead sa peace ninyong dalawa, peace treaty ninyo o sa date ninyong dalawa. No, hindi yung dito boredom, hindi yung miss opportunity. Talagang pagtatagpuin kayo. Dahil sobrang nag-iingat siya, sobrang pagse-search niya, sobrang pag-observe niya. So, expect some conversations din. Ang next step niya, expect ang interactions na medyo emotional, pero meaningful. But also intellectual at matalinong pag-iisip at napaka-honest
na pag-iisip din, no? Nakukuha mo na? So, makikita natin dito, so tignan natin ang kanyang intensyon, ang kanyang pong intensyon, kanyang intention spirit guide. Seven of Cups, focus siya sa kanyang intensyon. Bukod pa sa intensyon siya na maging maayos ang yung relationship at maging matatag with the Empress dito at nurturing energy. Tell us more, Spirit. Ano pa po ang kanyang intensyon? Ayan, to make it stable. Ayan, magsama kayo. Kung sa inyo, kung minsan sometimes hindi pa kayo nagsasama, ayan, baka yayain kayo ng magsama kayo. Because the Four of Wands is here. This is stability, this is home, this is marriage. So, asahan mo na mayroon tayong, ano, no, may ikakasal o may magpro-propose din sa'yo. No? Chariot, alam niya yung goal niya. Goal niya din talaga ang maging ang goal niya 10 of Pentacles. Diyos ko kinikilabutan ako. This is the 10 of Pentacles ang pinaka-goal niya. And gusto niyang gusto niyang magkaroon ng paghihirap ng kayong dalawang work hard sa energy ng 10 of Pentacles. Ito na yung legacy ninyo. Parang ikaw na rin ang nakikita niya as a future. No? Kung makikita mo, ang Knight of Pentacles, ito yung napakabagal na, pinakamabagal na suit, pero ano to, reliable at strong stability ang Knight of Pentacles. Pag very slow but surely energy. No? Ayan. Pero ang napakaganda rito, itong Ten of Pentacles, this is hard work, no, sa relationship. Gusto niya na kayo na trabahuhin ang isang masayang pamilya, parang gano'n. Kasi hindi mo makukuha ang Ten of Pentacles pag walang hard work. So this is the legacy. I love this card actually, itong Ten of Pentacles, kasi this is abundance and happiness din na pinagtrabahuhan ninyong dalawa, no? So ito yung ma-acknowledge din ma-acknowledge ng community. Asahan mo pag kayo nagsama, may sarili kayong bahay. No, kasi ito na, talagang may plano siya na mag-build ng home with you, no? At nakikita ka niya as an Empress energy na sabihin natin, nakikita ka niya na you are very nurturer, you have everything. Parang ang taas ng tingin ng persons na sa'yo na, no? So tingnan pa natin kung ano pa ang paparating sa iyong love life. Ano pa po ang paparating sa kanyang love life, ating collective, or any message about this person's. Oh, tinitignan niya ang iyong photos, no? Namimiss ka niya, nagno-nostalgia siya. Ibig sabihin, this person's might coming back to you. Photograph, tinitingnan niya ang iyong mga picture, mahal ka ng persons, no? At gusto niyang mag-build ng legacy ng Ten of Pentacles sa'yo. At may plano na siya because the Chariot is moving so fast, no? Na may plano, no? So I think you might be dealing with with Cancer. Nakita natin ng energy ng card Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Oy, parang parang walang fire sign. The fire sign, we've seen here Aries, ang Fool. Ang card ng Fool, you might be dealing with them. Taurus, Capricorn, Virgo. Libra, Aquarius, Gemini with the Page of Swords. Yeah. Halos lahat ng sign, this is meant to you kapag nakita nyo po ang mensahe dito. So, ano pa po ang paparating sa ating collective spirit guide sa kanyang, wow, kunin natin to, Kisses, Unconditional Love. This is about giving and receiving kagaya ng intentions niya sa'yo. Gusto niya ng balance, no? At dito yung giving and receiving na nakita natin na Six of Pentacles. Ito, unang-unang card, binalidate. Ang feelings niya is, para sabihin natin na fall in love na rin siya, o sabihin natin somebody is falling in love din sa'yo, kung single ka, kung wala ka pang persons, merong nai-in love sa'yo. Ayan, it's coming daw. Medyo some of you is dealing long distance relationship, pauwi na siya at nai-in love siya sa'yo, namimiss ka.
Paparating na siya sa'yo daw ang sabi. Paparating na ang persons mo. Parang may some of you din parang may kaklaro ang persons na 'to. Ito siguro yung parating na pag-uusap ninyo. May gusto siyang iklaro sa'yo o baka sabihin natin this is also proposal. Baka wedding kasi may wedding tayo dito, no? We have a wedding here. So maybe your persons is coming towards you, no? Or sa mga single, paparating na ang inyong persons. Oh, somebody is actually flirting on you. May nagpe-flirt din sa'yo. Oh, so ito din siguro na very interested sa'yo. Kaya lang, o sabihin natin sa persons mo, mayroong umaaligid na third party, ano, no? Parang may tangkang maging third party. Some of you na parang sineseduce ang inyong persons, pero hindi pa naman nase-seduce, no? Kasi this is what's coming towards you. Baka pagkabalikan nyo, may mag-seduce sa kanya. Bigyan nyo na ng warning, no? Putulin na yan. Itali nyo, Mr. at Mrs. ninyo. No? So, may temptations din. Kasi diyan kayo mag-grow eh. No? So, dapat kayong dalawang mag-resolve niyan. I-share. Pa-share naman po ng ating video. Pengen naman po ng like and hype dyan. So, friend, and then kuha tayo ng message kay Romance 8. Okay, what else coming? Para po dagdagan natin ang make the effort daw, kagaya ng sinabi para ma-build ang Ten of Pentacles, the both of you need to make an effort, hindi lang din siya no? Kailangan, kung halimbawa, yan lang, nasa pag-uusap lang naman eh. Komunikasyon ang napakagandang ehemplo na para magkaroon ng magandang pagsasama rin. Huwag tinutulugan ng away, no? At kailangan laging nag-uusap, no, kung nagkabalikan na kayo. Try to work on and make the effort sa relationship na to kasi sabi ng spirit guide, may potential dito sa meron kayong 10 of Pentacles dito. No? Masahan mo rin, kaya lang itong seductions na to nakikita natin, syempre may maiinggit, ayan yung may mga seduce. Paghandaan nyo na to. Ang next challenge nyo. Hindi pa na naman nangyari. Some of you din siguro, siguro nakaranas na rin yan ngayon na may third party involved. Pero nakita natin dito, ikaw pa rin ang panalo kasi namimiss ka niya. Ikaw pa rin ang pinili. So, try to work on this relationship. But always remember, you have your own free will. Yan. Sana nagustuhan mong ating reading ngayon. And pahingi naman po ng like and hype and hit the notifications bell po, no, pag mag-subscribe kayo. Marami pong salamat and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck,
hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out. A time when you could have really